Ang mga nanay natin ang nadala sa atin sa sinapupunan nila ng 9 na buwan. Hanggang sa maipanganak tayo sa mundong to. Sila rin ang tinatawag na ilaw ng tahanan. Kaya ang bidyong ito ay isang pagpupugay sa lahat ng nanay na nag-alaga, nag-aruga at gumabay sa atin sa mahabang panahon. Lumaki ako sa isang pamilya na laging nag-aaway ang nanay at tatay. Lasanggero kasi tatay ko. At sa tuwing malalasing siya, ay nagwawala at nagbabasag ng mga gamit. Pero wala sa bokabularyo ni mama magpatalo at magpabugbog. At siya ang pinakamatapang na babae na nakilala ko. Isang araw, nag-aaway na naman sila dahil lasing na naman si papa. Maya-maya, ay nagpakulo si mama ng tubig. At dahil sa sobrang galit ni mama, binuhusan niya ng kumukulong tubig si papa. O diba? Ganyan maglambingan nanay at tatay ko noon. Isang araw, nag-aaway na naman sila mama at papa. At maya-maya, biglang naimatay si mama sa sobrang galit. Lumaya si papa sa bahay na parang walang nangyari. Kaming dalawa lang ni mama noon sa bahay. At dahil 7 years old lang ako noon, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Naalala ko, gumagamit si mama ng Vicks sa tuwing sumasakit ang ulo niya. Nung time na yun, wala akong makitang Vicks. Kaya naganap na lang ako ng kahit anong pamahid sa ulo niya para magising si mama. Hanggang sa may nakita akong parang lotion sa ibabaw ng aparador. Hindi ko alam, stop pain pala yun. Sa mga di nakakaalam, ang stop pain ay isang ointment na 5 times mas mainit pa sa Vicks. Sa sobrang init pag pinahid mo, pwede ka na mag-hello kay Satanas. Naglagay ako ng konti sa daliri ko, tapos pinahid ko sa ulo ng mama ko. Pero napansin ko, di pa rin nagigising si mama that time. Kaya naisip ko na maglagay ulit ng mas marami. At hinilot-hilot ko ulit yung ulo ng mama ko para magising. Ma, gumising ka na. Pagkagising niya, mura siya ng mura sa akin dahil sa sobrang init ng pinahid ko sa noo niya. At least nagkamali siya, di ba? Meron mga iba't ibang klase ng nanay. May mga nanay tayo na lagi tayong pinapaalalahanan. Grabe na talaga panahon ngayon. Marami ng virus nagkalat sa labas. Kaya dapat lagi ka magsusot ng face mask pag lalabas ka, ha? Opo, ma. Lagi ka din maghugas ng kamay, ha? Opo. Dami mo na pati plato. Ay, wow. Meron ding mga nanay na magaling mag-grill talk. Ay, pengen naman akong 500. Ayaw kasi akong bigyan ni nanay, eh. Pang-date lang sana namin ng girlfriend ko. Anong pang-date? Ang late-late pa nga yung pototoy mo? Anong mapapala ng kadate mo sa'yo? Kakabagan lang yan. Stricto si mama pagdating sa pagdidisiplina sa amin noon. Bago mag-alas 6, dapat nasa loob na kami ng bahay. At dahil kung hindi, sa labas na kami papatulugin at huhubaran pa kami. Minsan, ganito naman ang eksena pagkakain kami. Jenny, pangit. Pangit ka din. Mas pangit ka. Mas pinapangit ka. Mas pinapangit ka sa buong mundo. Mama, si Kuya Jeff na nga asara. Jeff, Jenny, ano ba yan? Pati sa harap ng pagkain, nag-aaway kaya? Pag kumakain, dapat parang nagdadasal. Pag umpugin ko kayo dalawa dyan. At katulad ng ibang nanay, meron din mga linya si mama na hindi ko makakalimutan. Jeff, Jenny, magsigisig na kayo dyan. Tanghali na, nakahilata pa rin kayo dyan. Para kayo mga borders. Huh? Saan yung wallet ko? Jeff, pakuha nga yung wallet ko dyan sa may TV. Ma, wala naman dito eh. Wala, agad tignan mo dyan, nandyan lang yan. Ma, wala talaga dito eh. Pag yan nakita ko, makikita mo. Ano to, ha? Gamitin kasi mata, hindi bibig. Kung ahas yan ako, baka tinuklaw ko na. Pag naglalabas si mama noon, nagagalit siya kapag nawawala yung pares ng medyas namin. Jenny, Jeff, ba't nawawala naman yung kapares sa medyas na dito? Di ba sabi ko sa inyo, ipasok yung kapares sa loob ng kabilang medyas? Para kahit magpagulong-gulong, hindi mawala. Para kayo nakakuha ng katulong dito. Pag ako nawala, nako, kawawa talaga kayo. Ma, sama ako. Nako, Jeff, magtigil ka. Saglit lang ako. Huwag mo akong artehan, baka tadyakan kita dyan. Sama ako. Sama ako. Pag sinabi kong di pwede, di pwede! Pag nakita kong may hawak na pamalo si mama, parang naihina ako sa takot. Di pa kita hinahataw, todo hagulgul ka na. Tagilan mo ngayon, naririndi ako. Isa! Dalawa! Tumigil naman ako sa pag-iiyak noon hanggang sa nakatulog na lang ako. Never naman ako nakatikim ng palo sa mama ko. May times na sisigawan niya ako sa sobrang kakulitan ko. Pero ramdam kong mahal pa rin ako ng mama ko. Mama. Huh? Jeff, gising ka na. Gabi na. Wala ka nang itutulog. Pagising ko, sinama niya ako sa grocery malapit sa amin. Tapos binila niya ako ng juice saka Jelly Ace. O diba, ang galing manuyo ng nanay ko. Si mama ang nagsilbing doktor nung bata ako. Isang hipo niya lang sa akin, alam niya na agad na may lagnat ako. Kawawa naman anak ko, taas ng lagnat. Kakalaro mo yan sa labas. Never naman akong dinala sa ospital nung may sakit ako. Dahil alam naman ni mama kung paano ko gagamutin. Kumukuha si mama ng maligam-gam ng tubig na may alcohol. At pinupunasan niya yung katawan ko hanggang bumaba yung lagnat ko. Pinapainom niya rin kami ng gamot para gumaling kami. At isa sa pinakamabisang gamot na binigay sa amin ni mama ay Skyflakes sa 7-Up, minsan Royal. At sa di malamang kadahilanan, nawawala talaga lagnat namin doon. Ewan mo ba? Isang araw, sinama ako ng mama ko sa palengke. Lola, magkano kilo ng talong niya? 30 kalahati, iha.
Isang kilo ng bibiling ko. Pwede man 50 na lang? Sige. Ay, salamat po. Paglingon ko sa kabila, may nakita akong nagtitinda ng laruan. Itsurang unggoy siya na kapag pumalakpak ka, kusa siyang tutugtog. Ma, bili mo ako nun. Naku, magtigil ka, Jeff. Wala tayong pambili. Ang tingin mo sa akin, nagtatay ng pera? Kaya ayaw kitang isama dito, puro katuro eh. Maiwan ka na sa bahay sa susunod, ha? Mula nung na-realize ko na may mga bagay na hindi namin afford dahil mahirap lang kami. Nakagraduate ako ng elementary at high school. At pagtungtong ko ng college, doon ko naramdaman ng lalong hirap ng buhay. Kaya nag-decide na lang ako mag-stop sa college at magtrabaho na lang. Kaya yun yung time nag-apply ako sa Jollibee at yun ang first job ko. Kaya kahit pa paano, natulungan ko si mama ko sa panggastos namin sa pang-araw-araw. Nung first sahod ko, naalala ko, pinasalubungan ko siya ng paborito niyang chicken with palabok. At inabot ko rin sa kanya lahat ng sahod ko. Nakabayad na rin siya ng pinagkakautangan niya. Feeling nga niya, yaman-yaman niya na nun eh. Kaya pinangako ko sarili ko na magtatrabaho ako para kay mama para matulungan ko siya hanggat kaya ko. Ang tagal naman ng bus, uwing-uwi na ako. Hello ma, happy Mother's Day. Wait ko lang po yung bus pa binyan, pauwi na ako. Mother's Day na pala, makabili ng pasalubong mamaya. Andito na ako. Happy Mother's Day, ma. Namatay yung mama ko noong 2006, sakit na mayoma. Ang sahod ko noon ay sakto lang sa pang-araw-araw namin panggastos. Kaya wala na akong pagkakataon na may paggamot siya. Sobrang nahirapan ako noon nung mawala siya. Pero kailangan magpatuloy sa buhay. Ma, alam kong masaya ka na ako sa kama naroroon ngayon. Mawag mo akong masyadong alalahanin dito. Di man ako mayaman, pero nasa mabuting kalagayan naman ako kasama ng anak ko. Maiaalay ko sa iyo lahat ng achievement ko sa YouTube. At alam kong balang araw, may magkikita tayo ulit. At pag nangyayari yun, siguraduhin kong hindi na tayo maghihiwalay. Happy Mother's Day po. I miss you, ma. Mahal na mahal kita. Lumaki ako sa isang tipikal na pamilya kung saan nagtatrabaho ang tatay at nag-aasikaso naman sa bahay ang nanay. Si mama ang punong abala sa paglilinis ng bahay. Namamalansya, nagpapaligo at naghahatid sa amin sa school. Siya rin ang kadalasan nagluluto ng ulam namin, naglalaba at marami pang iba. At dahil sa dami ng gawain ni mama sa bahay, hindi maiwasan syempre ang mapagod. Mama, gusto mo hilot ko kamay mo? Bait-bait naman ang bunso ko. Basta mama, pengi 5 Kailan pa natutong maningil to? Naalala ko nung bata ako, nagpapahilot sa akin si mama ko noon. Pinapahiran ko muna ng Vicks yung kamay niya, tapos pinipisil-pisil ko yung palad niya. Pagkatapos sa kamay, nihilot-hilot ko rin yung ulo ni mama. Naalala ko din nung bata pa ako, nagpapaapak si mama sa likod niya. Mama, di ba masakit pag inaapakan ko likod mo? Hindi naman. Baka kasi mamabalian ka kapag aapakan kita Tapos baka ma-hospital ka. Pag na-hospital ka, wala na akong mama. Mas apakan mo, puro ka daldal. Pero later on, guminhawa naman pakaramdaman ni mama nung inapakan ko yung likod niya. Syempre, magaan pa ako nun Isa rin sa nakakapagparalak sa mama ko noon pag binubunot yung puting buhok niya tuwing hapon. Gamit ang tiyan isa-isa kong binubunot ang puting buhok sa ulo niya. Sa sobrang relax ni mama nakakatulog siya habang binubunutan ko siya. Pagkagising niya pinapakita ko lahat ng nabunot kong puting buhok niya. Kung gaano karaming hibla ng puting buhok, ganun din karaming piso na ibibigay niya. O di ba bata pa lang madiskarte na. Gaya ng ibang mga nanay, merong mga linya si mama na tumatak sa amin noon. Jenny, Jeff, magsigising na kayo dyan, tanghali na. Para kayong mga anak mayaman, magsibangon na kayo dyan. Kuya Jeff! Kuya Jeff! Ano ba yun? Para makong break game. Kaya gising ko nga lang Isusubok kita kay mama. Ayaw mo kong pairamin. Aga-aga tong dalawang ta. Di magsubong ka. Samahan pa kita Mama, si Kuya Jeff ayaw magpairam ng break game. Jeff, Jenny, pag-untogin ko kayong dalawa dyan. Ano, nagising na naman kayo? Buong araw na naman sasakit lalamunan ko sa inyo. Lo, ikaw kasi. Imbis na ligpitin nyo na pinaghigaan nyo, tanghali na kayo magsibangon dyan. Parang nakakuha kayo ng katulong dito Pag ako namatay, kawawa talaga kayo. Mahilig kaming manood ng TV nung mga bata pa kami. Mojako ang isa sa pinakapaboritong palabas namin na inaabangan tuwing hapon. Si Mojako ay napaka-cute na alien na hugis bola at lumalapad tuwing nababasa. Yun nga lang minsan pag nanonood kami nagkakataon na tinutopak yung TV namin at bigla-bigla na lang namamatay. Ano nangyari? Kung kailang nanonood saka pa ito maglolokong TV na to. Tuktukan ko nga. Ayan, meron na. Nawala? Yan. Nawala na naman. Nakakainis. Hampasin ko kaya ng malakas to. Sige Jeff, pagbutihan mo. Di ganyan pagsira niyan. Mama, anong ginagawa mo? Nagsasayaw. Nagsasayaw? Mama, pengi piso. Wala. Kayo na Jenny, puro kayo hingi. Kala nyo may patago kayo. Ang tingin sa akin, nagtatain ng pera? Hindi na nga binigyan, nakasermonan pa.
Si mama ang nagturo sa akin kung paano tanggapin ang physical appearance ko nung bata pa ako. Mama, ba't maitim ako? Sino may sabing maitim ka? Hindi ka maitim, Jeff. Brown ka. Si mama naman, kala mo nakikipagbiruan. Moreno ka, Jeff. Di ka naman talaga maitim. Pinaglihi kasi kita sa pansit bihon. Di ba ang pansit bihon, maputi talaga siya bago lutuin. Saka maitsura ka naman, Jeff, kahit di ka maputi. Syempre, anak kita eh. Kaya mula nung tinanggap ko ng kulay ng balat ko sa pagiging moreno o kaya manggi. At naniniwala din ako, ang mga magulang natin ang unang susuporta at tatanggap kung ano man ang itsura natin. Noong mga bata pa tayo, normal na siguro ang maumpog, madulas o madapa sa sobrang kalikutan. Mama! Nung bata ako, si mama talaga ang unang gumagamot kapag may sugat ako. Kawawa naman ang bunso ko, nasugatan. Huwag ka nang umiyak, gagamutin ka na ni mama. At kung inaakala niyong ganyang kalambing yung mama ko kapag ginagamot ako, pues nagkakamali kayo. Huwag kang umiyak, kasalanan mo yan. Yan na papala ko, hindi ka kasi mag-iingat. Nung bata ako, takot talaga ako sa alcohol. Alcohol talaga ang number 1 panlinis ng sugat namin nung mga bata pa kami. Huwag kang umarte ha, lalagyan natin ng alcohol. Sa sobrang hapdi ng alcohol, feeling mo pati kaluluwa mo matatanggal. 1, 2, 3. Actually, yun talaga dahilan kung bakit may peklat ako sa tuhod ngayon eh. Isang araw, inutusan ako ng mama kong bumili ng kape at asukal sa labas. Jeff, bili ka ng kape asukal sa tindahan. Pagkabili ko, nabot ko na kay mama yung kape asukal, pati yung sukli. Ma, ito na yung kape sa asukal. Ang hindi alam ni mama, kinupit ko yung 20 pesos sa sukli niya kanina. Dali-dali kong tinago yun sa ilalim ng damitan ko. Pero so kung anong kadahilanan, bigla akong nakonsensya sa ginawa ko. Yun kasi yung first time na tinry kong kupitan yung mama ko. At that point, na-realize ko hindi ko kain lokohin si mama at hindi ako sanay magsinungaling sa kanya. Lord, sorry po. Di ko po talaga kain lokohin si mama. Kailangan ko ibalik to. Che, palik ka nga dito. Alalagot. Sa'yo na lang tong barya ko dito. Bili kang chichiremo sa labas. Noong time na yun, nakaisip ako ng paraan paano ko mabalik yung 20 pesos kay mama. Nakabili na ako noon ng paborito kong chichirya. Pag uwi ko ng bahay, lumapit ulit ako sa kanya. Mama, may nakita akong 20 pesos dun banda sa may pintuan natin. Sa'yo yata ito nalaglag. Ay, oo nga, sa akin nga yan. Di ko na malayan. Mula nung prinsipyo ko na talaga na kapag hindi sa akin, pera man o kahit anong bagay, ay hinding-hindi ko kukunin. May isa pang good memory sa akin si mama nung elementary ako. Si mama lagi nagsabi sa akin ng medal mula grade 2 hanggang grade 6 dahil honor student ako nung elementary. And after recognition day, dumidiretso kami sa McDo or Jollibee para i-treat ako ng mama ko. At dahil doon na-motivate talaga ako mag-aral ng mabuti. Ay Mare, ang talino naman ng bunso mo. Lagi siyang may medal sa school. Nako, kanito pa ba magmamana yan Mare, kundi sa akin? Mukhang yung bunso mo yung magpapayaman sa inyo balang araw. Sigurado yan, Mare. Nung narinig ko yun, medyo na-pressure lang ako ng konti. Bilang bunso, ako na lang huling barahan ni mama para umahon kami sa kahirapan. Kaya hindi ko siya pwedeng biguin. Pag-graduate ko sa elementary, nabigyan ako ng scholarship. Binibigyan ako ng konsehal ng 1,000 pesos bilang allowance every month sa school. Pero pagtungtong ko ng high school, nag-ibang takbo ng buhay ko. Nahirapan na akong makapasok sa top 10 ng high school. At hindi na rin ganun kataas yung mga grades ko. Sunod-sunod kasi ang problema namin noon sa bahay. Bihira na nauwi si papa sa bahay. Kaya hindi na namin alam ni mama kung saan kami kukuha ng panggasto sa bahay namin noon. Sinikap ko na lang magkaroon ng 85 pataas para meron pa rin akong scholar. Nung high school din ako nagkaroon ng malubhang sakit si mama noon. Madalas sumasakit ang sikmura niya at unting-unting lumalaki ang tiyan niya pero hindi siya buntis. Sinubukan ni mamang humingi ng tulong sa mga nakakatanda akong kapatid. Pero sabi nila kay mama, meron na daw silang asawa, wag na silang asahan at wala rin daw silang kakayahan para mapagamot si mama. Sobrang sakit nun bilang magulang na kapag ang mismong anak mo hindi ka matulungan sa oras ng pangangailangan. Pero kahit may sakit si mama, dumiskarte pa rin siya para magkapera kami nun. Nagsakripisyo pa rin siya para mabuhay kami. Napilitan ako huminto sa college at maghanap na lang ng trabaho para magkapera kami ni mama noon. Pero yung sahod ko sa trabaho ay sapat lamang para sa gastusin namin sa bahay at hindi ko rin napagamot si mama at ng ospital. Tuwing sahod ko binibilang ko na lang siya ng ointment at langis na pwedeng ipahid niya sa tiyan niya. At mga gamot na nabibili sa butika para sa sakit ng tiyan. Nung time na yun, umaasa pa rin ako na gagaling talaga si mama. Kalipas ang ilang buwan, lumala ang sakit ni mama at unti-unti siyang nanghina. Nung time na yun, hindi ko na rin talaga alam kung saan pa ako hihingi ng tulong para sa pagpapagamot ni mama. Teenager pa lang ako noon pero pasang ko na lahat ng problema ng pamilya namin. Sa sobrang bigat ng problema ko noon, nagsimba ako sa Quiapo para ipagdasal ang paggaling ni mama. Lord, ngayon lang po ako hihiling sa inyo. Gusto ko pa pong makasama na matagal yung mama ko. Please po Lord, pagalingin niyo po siya. Totoo pala na kapag meron kang matinding problema, doon mo lang masusukat ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ko. Kami lang ni Jenny noon ang kasama ni mama sa bahay. Habang nagbabantay ako kay mama, sinabi ko kay mama ang salitang hindi ko pa nasabi noon pa. Mama. Mama, I love you. Mama, mahal na mahal kita.
Sino ka? Di kita kilala. Nung narinig ko yun, gusto ko nalang humagulgol sa iyak. Kung kailan sinabi ko kay mama kung gaano ko siya kamahal, hindi niya na ako makilala. Mama. At yun ang huling araw na nakasama ko si mama. Mama, Happy Mother's Day. Mama, kung nasan ka man ngayon, I just want you to know na mahal kita. Kung meron man isang bagay na pinagsisisihan ko, yun po ay hindi ko nasabi kung gaano ko po kayo kamahal bago po kayo mawala. Maraming salamat po sa pag-aruga at pag-aalaga niyo po sa amin. Ma, maraming salamat po sa lahat ng mga tinuro niyo po sa amin. Mga life lesson na nagagamit ko pa rin po hanggang ngayon. Maraming salamat din po sa patuloy na paggabay. Wala man po kayo sa tabi ko, nararamdaman ko pa rin po ang pagtulong niyo po sa amin ng anak ko hanggang ngayon. Happy Mother's Day po ulit, Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Huh? Rawr! Uy, ang laki ng kwek-kwek. Rawr! Lo, mukha ba akong kwek-kwek? Napakabobo naman na ito. Halimaw ako at kakainin kita. Rawr! Huh? Mama! Rawr! Mama! Rawr! Mama! Rawr! Huh? Mama! Ang mga nanay natin ang mga superhero sa buhay natin. Bata pa lang ako, si mama na ang tagapagtanggol ko kapag may mga umaaway sa akin. Kwento ko sa inyo yung sinugod ng mama ko, isang teacher ko nung elementary ako. Sanay naman ako sa mga palo at pingmat ng mga teacher ko sa akin noon. Pero meron din akong teacher na nagpaiyak talaga sa akin. Meron ako isang teacher na nagtitraining sa akin mag-drawing. At lagi niya akong sinasali sa mga poster making contest. Minsan kahit may klase ako, tinatawag niya ako para mag-practice. Jepay, pinapatawag ka raw ni sir. Punta ka raw sa art room. Magdodrawing daw kayo. Ah sige, pakisabi kay sir, sunod na lang ako doon. Tapusin ko lang tong activity namin sa science. Anong paki ko? Maya-maya pinuntahan ko na si sir sa classroom niya at napansin kong nakasimangot na mukha niya pagdating ko. Sir, good morning po. Paglingon niya, bigla niya na lang akong sinigawan at pinagmumura ng teacher ko. At dahil hindi ako sanay makarinig na mura at masasakit na salita, napaiyak na lang ako. Susumbong kita sa mama ko. Pag-uwi ko ng bahay, nagsumbong agad ako sa mama ko. Ha? Oh, Jeff, ba't parang malungkot ka? Yung teacher ko po kasi, Oh, anong ginawa ng teacher mo? minura po ako. Ano? Anong klaseng mura? PI po. Siyempre nagalit mama ko. Kaya kinabukasan, pinuntahan niya agad yung teacher ko para kausapin. Sir, anong kasalanan ng anak ko? Ba't nyo raw po siya minura kahapon? Ba't naman ho ganun, sir? Sa bahay, kahit sobrang kulit po niya ni Jepoy, hindi po nakarinig sa akin ng mura yan. Pasensya na po kayo. Di na po mauulit. Bumait naman ulit yung teacher kong yun pagkatapos kausapin ni mama. Oh, Jeff, nakausap ka na pala yung teacher mo kanina. Ano pong sabi? Basta nakausap ko na, huwag ka na maraming tanong. Basta, sumbong mo agad sa akin kapag inulit-ulit, ha? Opo, ma. Mula na naramdaman ko may tagapagtanggol ako at hindi ako hayaan ni mamang may manakit sa akin. Naalala ko ng mga bata pa kami kapag may hinahanap kaming isang bagay, ganito laging sinasabi ng mama namin. Lo, ma, nakita mo ba yung lapis ko dito sa bag? Aba malay ko, ako ba gumagamit? Pagkatapos ng gamitin, kung saan yung tinatapon. Mga burara kasi kayo. Lo, pero minsan si mama naman ang naghahanap. Teka, nasa yung posporo ko dito? Jeff, gisingin mo na nga si Jenny. Pagtulungan yung hanapin yung posporo. Uy Jenny, gising ka na raw, sabi ni mama. Hanapin raw natin yung posporo. Uy Jenny. Inaantok pa ako. Jenny, anong ginagawa mo dyan? Ba't siya ka naghahanap? Huh? Paano mapupunta yung posporo dyan sa lagayan ng damit? Aga-aga pinapasakit yung ulo ko. Yes, nakita ko na. Ah, sige, akin na. Sa wakas, nakita ko na yung hinahanap kong lapis ng isang araw. Yan ba pinapahanap ka? Buisit! Aray! Naranasan ko rin noon na mapagalitan o masermonan ni mama kapag may ginawa akong mali. At dahil bata pa ako noon, dinadamdam ko lahat ng mga sinasabi sa akin ni mama. Lagi na lang ako pinapagalitan dito. Hindi niya na ako mahal. Minsan sumasagi din sa isip ko na mag-less na lang sa bahay. Oh, Jeff, saan ka pupunta? Ba't meron kang dalang bag? Maglalayas ka na ba? Oo, ma. Alis na ako. Lagi niyo lang pinapagalitan dito. Bakit? Kaya na ba ng buto mo? Tigilan mo ako.
Kala nyo hindi ko kaya? Kaya ko. Pengi pa masahe. Di ko rin naman tinutuloy yung paglales ko noon. Natatakot kasi ako makuha ng aswang sa gabi kapag lumabas pa ako. Tuwing linggo ng gabi, pinaplansya na ni Mama yung mga school uniform namin kinabukasan. Habang nanonood naman kami ni Jenny ng paborito naming palabas. One time habang nanonood kami ng TV, may naalala ako bigla. Hala, may assignment pala kami bukas. Nakalimutan ko sabihin kay Mama. Lagot ako. Kuya Jeff, ba't parang malungkot ka? Nakalimutan ko sabihin kay Mama. May assignment pala kami. Pasahan na bukas. Naku, yari ka. Mama, may sasabihin daw si Kuya Jeff. Ha? Ano yan? Shh! Ano ba yun, Jeff? Anong sasabihin mo? Mama, pinagdadala po kami sa school ng Manila paper sa pentel pen. Bukas dadalhin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Inuunan nyo paglalaro sa labas. Dumaan ng Sabado-Linggo, hindi kayo nagsabi. Tapos kung kailang gabi, saka kayo magpapabili. Sarado ng mga tindahan. Saan nyo ako paghahanapin ng Manila paper na yan? Bukas na lang bumili ng umaga. Nakabili naman kami ng Manila paper kinabukasan. May kasama nga lang sermon. Jenny, may joke ako. Hindi pa nga sinasabi yung joke, tumatawa agad. Baliw. Hulaan mo ano to? Ha? Ano? Uod. Eto. Ano? Gunting. Eto. Ano? Kamay. Yan, dyan kayo magaling sa katarantaduhan. Lo, Pero pagliligpit ng hinigaan at paghuhugas ng pinggan, kailangan pa kayo utusan. grabe ka naman, Ma. Pero hindi naman laging masungit si Mama. May times kinikiliti niya kami at nakikipagtawanan din siya sa amin ni Jenny kapag good mood siya. Isa sa kinakatakutang mangyari sa mga magulang natin ay ang magkasakit sila. Dumadaing sa sakit ng tiyan si Mama noon at abnormal na lumalaki yung tiyan niya kahit di naman siya buntis. At dahil wala kaming perang pampa-ospital, sa albularyo lang sa halamang gamot na lang siya umasa, nagagaling siya. Pero kahit may nararamdaman siyang sakit noon, inaasikaso niya pa rin ako. Naalala ko nung umuwi ako sa bahay namin na sobrang pagod na pagod dahil sa pagtatrabaho ko sa Jollibee. Oh Jeff, nandito ka na pala. Kapagod, Ma? Oh siya, kumain ka na sa taas. Nakatakip yung ulam mo doon sa may lamesa. Ikaw, Ma, kumain ka na? Oo, kumain na ako kanina tanghali. Sa'yo na lang lahat yung ulam. Pag angat ko ng takip, yung paborito kong ulam na adobong manok ang niluto pala ni Mama. Napaka-memorable sa akin ng adobo dahil yun ang ulam na nagpapaalala sa akin ng pag-aasikaso sa akin ng Mama ko noon. Dahil wala rin akong kakayahang mapagamot si Mama noon, ang tanging magagawa ko lang ay magsimba at ipagdasal sa Panginoon na gumaling siya. Lord, wala na po akong ibang hihilingin sa inyo. Pagalingin niyo lang po yung Mama ko. Lord, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay para po makasama ko pa po siya ng matagal. Lord, please, pagalingin niyo po yung Mama ko. Minsan pag may pera ako, binibilang ko si Mama ng sampagita at sinasabit niya yun sa mga santo namin sa bahay kung saan siya nagdadasal. Habang lumilipas ang araw, lalong lumala lang sakit ni Mama hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko. Unti-unti na siya nanghihina at halos hindi niya na rin ako makilala. Ma, dito ako matutulog sa tabi mo ha. Sana pagising ko, magaling na po kayo. 19 years old lang ako nun and I was so helpless. Di ko na alam kung saan ako hingin ng tulong para mapagamot si Mama. Hindi na rin maaasahan ni Mama ang iba kong kapatid. Parang wala na silang interes alagaan si Mama sa edad niya. Lalong-lalo na yung panganay at pangalawa naming kapatid. Tanging ako lang, si Jenny at si Ate Daday lang ang may totoong malasakit kay Mama. Hanggang sa di ko na malaya, nakatulog na pala ako sa tabi ni Mama nun. Bigla akong ginising ng kapitbahay namin. Tinawagan daw siya ng panganay naming ate at sinabing dali na raw namin si Mama sa ospital. Pero imbis na ambulansya, sa taxi kami isinakay. Buong akala ko sa ospital kami pupunta pero hindi pala. That time nakupo si Jenny sa harap. Kausap niya sa phone yung panganay naming ate at tinuturo niya sa taxi driver kung saan kami dadaan. Mama, lumaban ka. Kuya driver, pwedeng pakibilisan po. Hanggang huminto ang sinasakyan namin taxi sa isang misyonaryo. Isa yung institusyon na kumakalinga sa mga matatanda at kapuspalad. Meron ding simbahang malapit sa misyonaryong yun. Noong mga oras na yun nagtataka ako, ba't doon kami huminto? Maya-maya pa, nakita ko yung panganay kong ate na nakikipag-usap sa security guard sa harap ng gate. Pero di kami agad pinapasok. Tumagal pa ng ilang minuto bago kami pinayagang papasukin. Mama,
Pwede na raw tayong pumasok. Nung time na yun, parang naghahabol na si mama ng hininga. Mama? Ma, gumising ka. Mama. Mama ko. Saktong alas 6 biglang tumunog yung kampana mula sa simbahan na malapit sa amin. At yun din ang oras na nalagutan ng hininga si mama. Habang katabi ko siya sa loob ng taxi. Mula noon, nagpa-flashback sa akin lahat ng mga alaala. Sa tuwing makakarinig ako ng tunog ng kampana sa simbahan, nung araw mismo na nawala si mama. Ma, birthday ko po ngayon. Alam ko pong masaya na po kayo ni Papa dyan sa langit. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay niyo sa akin at sa aking anak. Huwag niyo po akong alalahanin. Maayos naman po ang kalagayan ko dito. Kahit matagal na po kayong wala, sobrang namimiss ko po kayo ni Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Kahit hindi ko kasama sila mama at papa, nararamdaman ko pa rin ang presensya nila. At naniniwala ako hanggang ngayon na hindi pa din nila ako pinapabayaan. Maswerte yung mga anak na kasama pa nila mga nanay nila hanggang ngayon. Yung iba baby pa lang, di na nila nasilayan mga mama nila. Hindi habang panahon makakasama natin mga nanay natin. Kaya kung kasama mo pa mama mo ngayon, paramdam mo na sa kanya ang pagmamahal at pag-aalaga gaya ng pag-aaruga nila sa atin nung mga bata pa tayo. Dahil wala nang masasarap pa pag nakita natin mga mama natin or magulang natin maging masaya. Malaking responsibilidad maging isang ina. Handa silang magsakripisyo alang-alang sa kanilang mga anak. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Sila ang una nating naging nurse at teacher sa buhay natin. Suklian natin sila ng respeto at pagmamahal. Naging malaking bahagi sila sa kung nasan man tayo ngayon. Sila din ang nagturo sa atin paano natin tanggapin ang mga sarili natin. Maging matapat din tayo sa kanila. Naniniwala ako na ang pagtulong natin sa mga magulang natin ay hindi isang obligasyon, kundi kusa natin to ibinibigay ng bukal sa kalooban bilang pasasalamat sa pag-aaraga nila sa atin. Iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal habang nandyan pa ang mga nanay natin, bago pa mahuli ang lahat. Minsan napapagalitan tayo ng mga nanay natin, at minsan, hindi natin maiwasang magdamdam sa kanila. We have to understand na lahat ng ginagawa nila ay para rin sa atin upang matuto tayo sa buhay. Sabi nga nila, mothers knows best. Si Mama ang superhero natin. Sila ang nagtatanggol at nag-aalaga sa atin mula bata pa tayo. At tulad sa ibang superhero, tayo bilang anak ang pinanguhugutan nila ng lakas. Pero sana sa pagtanda nila, sila naman ang protektahan at alagaan natin bilang sukli sa pag-alaga at pagmamahal nila sa atin. Hindi habang buhay kasama natin ang mga magulang natin. Kaya habang maaga pa, iparamdam na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Sa lahat ng nanay na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, Happy Mother's Day po sa inyong lahat.